Paggising ni Melay ay wala sa tabi niya si Dave. At dahil madilim na, ay hinagilap pa niya ang kanyang cellphone para malaman ang oras. 7:13 na ng gabi. Hawak na rin lang niya ang kanyang cellphone ay tinawagan na niya si Mr. Suarez. "Sir, good evening," bati niya nang sumagot ito sa kabilang linya. Ito ang presidente, founder, at syempre ang may-ari ng chain of Rural Bank na pinagtatrabahuhan niya. Halos 10 taon na siyang empleyado sa naturang bangko, pero hindi pa rin siya makapaniwala nang ialok nito sa kanya ang posisyon bilang manager, nakabubukas pa lamang na sangay sa San Rafael. Pakiramdam niya ay hindi siya qualified kahit na may pinag-aralan siya. Bukod sa pagsang-ayon ng mga katrabaho niya para sa rekomendasyon niya. "Melay, kamusta? Nakalipat na ba kayo? Hindi ko nasagot ang tawag mo kanina. Nasa golf course kasi ako," paliwanag ni Mr. Suarez. "Okay lang sir, nandito na po kami. Kung may kailangan pa kayong mag-ina, ay sabihin mo lang." "Wala po, okay na po kami. Sir? Si Enrique po." "Enrique?" takang tanong ni Mr. Suarez. "Nandito po siya sa bahay. Nadatnan namin siya rito ni Dave," imporma niya. Base sa tono ng boses nito, ay tama ang kutob niyang hindi nito alam ang problema ng anak nito. Nakikiusap po siya na dumito pansamantala. "Are you sure? Ano naman ang naisipan ng batang yan at gusto niyang tumira dyan? Paano niya nalaman? Pagpasensyahan mo na lang siya kung kinukulit ka man niya. Maligalig ang batang yan." "Hindi naman po, mabait naman po siya. Sobra nga kung mangupo sa loob-loob niya. Pagtulog lang yan bait. Tawagan ka mo niya ako. Gusto kong malaman kung bakit andyan siya ngayon. Guguluhin pa niya kayo," saad ng sir niya. "Sige po, sir. Sasabihin ko sa kanyang ipinasasabi ninyo. Salamat po uli," wika ni Melay. "No problem. I'll see you tomorrow then." "Of course, sir. Excited na akong pumasok." Good," sabi nito. Pagkatapos kausapin ng kanyang boss, ay kinuha niya sa bag ang Filofax. Lumabas siya ng silid. Magkatulong na ililista nila ni Dave ang mga kailangan nitong gawin sa susunod na araw kapag naiwan ito mag-isa sa bahay. Pero nasira ang magandang mood niya nang makita sa komedor ang kanyang anak. Kaharap nito ang pizza na kasinlaki ng bilao, isang bucket ng chicken, isang bilao ng spaghetti, at 1.5 liter soft drink. "Dave!" pasigaw na tawag niya rito. Parang kawatan na nasukol ito. "Mama!" wika niya. Nang lingunin siya, may nakalawit pang mozzarella sa bibig nito. "Saan nanggaling yan? Anong ginagawa mo? May usapan tayong di ka magkakakain, di ba? Paano ka papayat niyan?" Lumapit siya rito at automatikong napadako ang tingin niya kay Enrique. "Ikaw ang bumili ng mga yan?" tanong niya rito. Gusto ko lang makatulong," agad na sabi ni Enrique. "Hindi ka nakakatulong, perwisyo ka. Dinidjeta ko ang anak ko, tapos pakakainin mo ng sangkatutak," pagalit na singhal nito. "Hindi ko naman po alam, Aling Melay," saad naman ni Enrique. Lalong nagputok ang butsi niya. "Huwag mo akong tawaging Ale. Hindi ako Ale. Paano mo malalaman kung hindi ka naman nagtatanong?" Inilayo niya ang mga pagkain kay Dave. "Tama na yan.
Nalingat lang ako, sinuway mo na ako. Anong klase ka ha? Nag-isip ka man lang ba? Naalala mo man lang bang ipinagbawal sa'yo ang mga pagkain yan? Ang hirap sa'yo, hindi mo man lang disiplinahin ang sarili mo. Ikaw na nga ang tinutulungan. Kung gusto mo maging baboy hanggang sa pagtanda, sige, bahala ka. Suwayin mo ako ng suwayin. Magmatigas ka. Pero kapag nagkasakit ka, huwag kang dadaig sa akin. Tinakpan ni Dave ang mga tainga nito. Hinatak niya ang isang kamay nito. Makinig ka! Hindi pa ako tapos. Mahina ka sa school kasi ang sabi mo, ayaw mo mag-aral dahil lagi kang tinatawag na baboy ng mga kaklase mo. Lagi kang napag-iwanan sa PE at ayaw kang payagang mag-tryout sa basketball dahil hinihika ka. Kaya nga tinutulungan kita. Ayoko maging miserable ang buhay mo. Pero hindi ka papayat kung ako ang magjejeta. Tulungan mo rin ang sarili mo, anak. Kung ayaw mo magkahika at maging katatawanan, kontrolin mo ang sarili mo. Magkaroon ka naman ng disiplina sa sarili. Mahabang sabi nito. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Dave had once again displayed a total lack of self-control. Just like his father. Doon siya galit na galit dahil natatakot siyang pagtanda nito ay magaya ito sa ama nito na hindi alam kung ano ang responsibilidad at laging inuuna ang sarili sa lahat ng pagkakataon. Yung asawa mo, umiinom na naman. May pambili ng alak at pulutan pero gatas ni Dave wala. Nangutang na lang ako sa tiya naning mo. Iabot mo bukas ang bayad at nakapangako ako. Naalala niyang sabi noon ng kanyang mama. Ginagawa ko naman ang lahat para gumanda ang buhay mo. Natin. Nangihinayang na sabi niya. Tulungan mo naman ang sarili mo, anak. Tumayo ito at nakayukon lumabas ng bahay. Susundan sana niya ito para sermonan pero nagsalita si Enrique. Hayaan niyo na po muna siya. Pasensya na po uli. Mahinang sambit ni Enrique. Dinuro niya ito. Huwag kang makikialam sa amin at huwag na huwag kang mangungupo sa akin. Tigilan mo yung kakapo at opo mo kung ayaw mong masaktan. Napaatras ito. Opo. Oo. Pasensya na, hindi na mauulit. Tinalikuran niya ito. Susundan na sana niya ang kanyang anak pero pinigilan uli siya nito. Hayaan mo muna siya. Maririndi lang yun. Hindi tatalaban sermon mo. Paano mo nalaman? Hindi ka naman magulang. Hindi nga, pero anak din ako at madalas masermonan ng nanay ko. Sa dami ng sinasabi niya kapag pinagagalitan niya ako, walang nagre-register sa utak ko. Dahil matigas din ang ulo mo, hindi ka masesermonan kung matino kang anak. Nakausap mo na ba ang papa ko? Pag-iiba nito sa usapan. Tumango siya. Tawagan mo raw siya. Utang na loob. Ilayo mo sa anak ko ang pagkain yan. Oo na po. Sorry. Ang akala ko lang kasi, wala kang pambili ng pagkain kaya nag-grocery ako. Nagpanting ang mga tenga niya. Mukha kaming yagit, ganun ba? Kasi naman, galunggong ang binili mo. Paninisi pa nito sa kanya. Magkano ba ang galunggong sa palagay mo, ha? Palibhasa, wala kang alam sa mundo. Oo na, mas marami kang alam. But trust me, Dave already feels bad, kaya awat na muna sa pagbubunga nga. Ibinukas sara nito ang isang kamay. Baka sa sobrang guilt niya maglayas siya. Mapasama sa masasamang barkada. Aligaw ng landas at hindi na makabalik. Sandaling natigilan siya sa narinig. Ang mga yun ang worst case scenario na ayaw na lahat ng nanay sa mundo. Napabuntong hininga siya.
Ang mabuti pa, ikaw na lang ang kumain. May binili akong spaghetti. Mainam na pampakalma ang carbohydrate. Tiningnan niya ito ng matalim. Sorry, excuse me. Tatawagan ko lang si Papa. Wika nito, saka siya iniwan. Umupo siya sa umuugang upuan. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nasumpungan niya ang sarili na kumakain ng spaghetti at pizza. She was hungry. Okay ka lang, Brad? Tanong ni Enrique kay Dave. Tumabi siya rito sa loob ng madilim na bahay kubo. Sorry hindi ko alam na on diet ka pala. Nagkibit balikat ito. Hindi naman talaga ako dapat kumain. Ang kaso, hindi ko matiis. Ilang araw na kasi kung hindi nakakakain ng ganun kasarap. Nagpatango-tango siya. Kung gusto mong pumayat, dapat ay sabayan mo rin ng exercise. Alam ko na yun. Ang sabi ni Mama, ibibili niya ako ng bike pag nabayaran na niya yung utang niya sa credit card. Ayaw pa kasi niyang gamitin muna dahil mataas daw ang interest. Sambit ni Dave. Di habang wala ka pang bike, sumama ka muna sa akin mag-jogging sa madaling araw. Tulog pa ako nun. Anya. E di, gumising ka. Tinabig niya ito ng mahina. Ano? Bahala na. Hindi ka papayat kapag bahala na ang pinairal mo. Tama naman ang mama mo. Mas enjoy ang buhay kung hindi overweight. Papayat pa kaya ako? Tila nawawalan na ng pag-asang sabi nito. Oo naman. Mabilis na sabi niya. Galit ko ba si mama? Medyo. Pasensya na kung nadamay ka sa init ng ulo niya. Mabait naman ang mama ko. Minsan nga lang, sobra kong manermon. It was my fault. Ang dami niyang pinagdadaan ng hirap sa akin. Hindi ko pa magawang sumunod sa kanya. Hindi na ako nag-isip. Basta nilantakan ko agad yung pizza. Ani ni Dave. Natawa siya. Okay lang yun. Bawiin mo na lang sa exercise bukas. Ilang sandaling tinitigan siya nito. Ano bang pinagawayan niyo ng mama mo? Usisa nito. Hindi niya alam kung ano isasagot. Ano? Kagaya rin ang pinag-aawayan niyo ng mama mo. Matigas din kasi ang ulo ko. At least ikaw, nasa hustong gulang na. Pwede ka nang lumayas kung gusto mo. Nanlaki ang mga mata niya. Gusto mo maglayas? Di naman. Minsan, gusto ko lang dumistansya kay mama. Nakakasakal kasi siya. Lagi siyang nakamonitor kaya lahat ng ginagawa ko alam niya. Pati nga libag ko, pinakikialaman niya. Wala ka sa mama ko. Pagpapatawa niya. Pinabasa niya ang diary ko noon. Natawa ito. Kasar no? Kasar talaga. Gusto ko na magbigti nung malaman kong alam niya ang lahat ng nakasulat sa diary ko. Ang masaklap, itsinismis pa niya sa papa at mga kapatid ko. Nangyari yon nung kasing edad siya nito. Kung bakit niya naisipang mag-diary ay hindi niya alam. Pinagsisisihan pa rin niya yon hanggang ngayon. Tumawa ito. Hindi pala ako dapat mag-diary. Buti sinabi mo. Bumuntong hininga ito. May kakaibang sound na kasama yon kaya natiyak niyang may hika ito. Pero seryoso, minsan gusto kong magka-boyfriend si mama. Annulled na sila ng papa ko kaya pwede na ulising mag-asawa. Para hindi laging ako na lang ang tinututi niya. Wala bang boyfriend ng mama mo?
Tanong niya. Ganoon na lamang ang pag-iling nito. Hindi na talaga siya magbo-boyfriend para masubaybayan at maalagaan niya akong mabuti. Okay lang sana yun eh. Sino bang ayaw na naalagaan ng mga nanay? Ang kaso, nakaka-guilty na parang ako ang dahilan kung bakit pinipigil niya ang sarili niyang maging maligaya. Paano na siya pagtanda niya? Sino ang makakasama niya? Caregiver? Parang ang lungkot naman nun. Sa tingin niya ay walang dahilan para magsinungaling ito, kaya naniwala siya sa mga sinabi nito. Kung ganun ay mali ang hinala ng mama niya at mga amiga nito. Walang relasyon ang papa niya at si Melay. Pero bakit sobrang bait ng papa niya sa mag-ina? Baka naman nililigawan pa lang nito si Melay. Could be. Alas 4 pa lang ng umaga ay gising na si Melay. Kailangan pa kasi niyang mamalengke muna at ihanda ang mga kakainin ni Dave sa maghapon. Good morning. Bati sa kanya ni Enrique paglabas niya ng silid. Nagulat siya. Hindi niya inaasahang gising na ito ng ganoong oras. Nakasuot ito ng plain t-shirt at sweatpants. Nag-usap na ba kayo ng papa mo? Tanong niya. Hinubad niya ang salinin sa mga mata at pinunasan ng lalayan ng t-shirt ang mga lente na yun. Isinusuot lang niya yun kapag nagmamaneho siya. Oo, okay lang naman sa kanya na dito muna ako. Mas may pakinabang daw ako rito. At least, bababantayan ko kayo. Kumunot ang noot niya sa narinig. Hindi namin kailangan ng bantay. Wala ka bang trabaho? Kaka-resign ko lang. Paiwas na sabi nito. Gising na ba si Dave? Bakit ka nag-resign? Dahil na-realize kong hindi ko pala linya ang sales. Magja-jogging kami ni Dave para ma-burn yung mga calories dahil sa kinain niya kahapon. Halatang iniiba nito ang usapan pero hindi siya papayag na matakasan nito ang pag-i-interrogate niya. Ano pala ang linya mo? Iniisip ko pa eh. Para ka namang si mama. Daming tanong. Kung ayaw mong matanong, huwag kang gumawa ng itatanong sa'yo. Hindi ko nga alam. Imposibleng hindi mo alam. Isipin mo. Tagal ko nang iniisip yan. Seryosohin mo kasi ang pag-iisip. Kung magsalita ka naman, parang wala akong kakwenta-kwenta. Di baguhin mo ang opinyon ko. Hamon niya dito. Sasaglit ako sa palengke bago pumasok sa trabaho. Naiwan ko na muna kayo rito. Kung magja-jogging kayo ni Dave, pakiobserbahan siya. Mabilis siya mapagod. Kapag pagod na siya ay kinakapos siya ng hininga. Pag muna sana siyang masyadong papagurin. Hindi pa siya sanay mag-jogging. Yes, mommy. Biro pa nito. Naningkit ang mga mata nito nang ngumiti. He was charming. She had to give him that. Kapag naging adult na ang anak niya, ay gusto niya maging kahawag nito. Huwag nga lang ang tila, kawalan nito ng direksyon. Gusto niya, by the time na nasa legal age ang kanyang anak, ay sigurado na ito sa mga gusto nito sa buhay. Pero walang dudang very pleasing ang personalidad ni Enrique. Hindi lahat ng tinatarayan niyang lalaki nagagawa pang humiti pagkatapos at umasta na para walang nangyari. Kagaya ng papa nito, parang walang masamang tinapay para dito. Hindi ito nagtatanim ng galit at hindi madaling ma-offend. Sana ay maging ganun na din si Dave. Palangiti, happy, at madaling mag-bounce back mula sa mga problema. She just wanted her son to be happy. Please like, subscribe, notify,